Meron tayong mga kapatid na na-offend both in Riyadh and here in Imus. Meron tayo kahit sa Taguig, no? Meron tayong mga failures. At yan po ay pwede nating sabihin na kahinaan ng ating laman. Meron tayong mga bagay na hindi natin nagagawa, na dapat ginagawa natin. Kulang tayo sa follow-up, kulang tayo sa campaigns. Kahit marami na tayong ginagawa, no? Na-challenge ako dun sa testimony ni Jamil last Friday. Nasabi niya, siya ay naligtas. Siya ay nag-umpisang mag-isip bilang 13 years old na bata. Ay nag-umpisa siyang mag-isip tungkol sa kaligtasan nung nilapitan siya ni Brother Angelo na sinanong, save ka na ba? So, isipin natin, ano? Marami dito sa atin na hindi pa ligtas, pero walang kumakausap. At nag-iintay lang pala na magtanong ang isang nga nandito na, matagal na, save ka na ba? Alam mo na ba yung salvation? At kung merong nagsabing, oo, alam ko na, paano mo nalaman? So, yun yung tanong ni Brother Angelo kay Jamil. At iniisip ko, maraming beses ako nagpipreach, pero hindi yun ang ginagamit ng Panginoon para mag-isip yung mga tao tungkol sa kaligtasan. And sa akin, parang meron akong pagkukulang. Kulang yata ako sa paghamon or paglapit do sa mga tao na magtanong, save ka na ba? Pero pwede nating gawin, bawat isa sa atin, pwede nating gawin yun eh. No? So, merong nagdala ngayon ng 4 na bisita. Praise God. Pwede nating tanungin yun. Save ka na ba? Yung mga dati nang uma-attend dito, no? Si Brother Adrian ay may dalang bisita. So, pwede niyang tanungin ang kanyang mga kaibigan or pwedeng isa sa atin ay magtanong. Simpleng tanong lang. Pero kung yan pa ay hindi natin magawa at iba pa yung makakahamon sa kanila, then we can still consider ourselves lacking something in the ministry. Sa kwento ni Peter na tinatawag ng Panginoon dito na Simon. Alam nyo, ang pangalan ni Peter, Simon Peter, Simon Barjonas, Cephas. Maraming, pero it says the same thing, no? So dito sabi Panginoon, the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. This was during the time, Luke 22, time ito na nagra-wrap up na ng ministry. No? Papunta na ang Panginoon sa cross. Ayan ay culmination na ng kanyang 3.5 years of ministry, beginning with the baptism of John, which is the beginning of the ministry of the Lord. After 3.5 years, ito, ipapako na siya sa cross. Bago siya dalhin sa cross, hinabili na niya si Simon. After 3.5 years na magkakasama sila, nakita ni Simon lahat ng miracles. Nakita ni Peter lahat ng even those who were raised from the dead. Even those who were challenged to think. Lahat ng nangyari na hindi makapagsalita laban sa Panginoong Jesucristo, ang mga Pariseo, ang mga lawyers na magagaling. Kumbaga, sa panahon natin, ang termino niya, nasopla, no? Na debunk. Lahat ng mga sinasabing blasphemy and gainsaying ng mga taong galit or naiinggit sa Panginoong Jesucristo ay natalo niya, nagapi niya. Nakita ni Peter yan.
So, tayo, bilang isang tao, siguro, pag nakakita ka ng kasama mo, 3 taon, walang makatalo sa debate. Tapos, pag sinabi niyang patay na yan, pag sinabi niyang bangon, bumabangon. Makakita ka ng yung pastor mo, lumalakad sa tubig. Pambira, deboto ka na nun. Hindi nang makakatalo sa iyo na talagang totally, kahit ano pang mangyari, doon ka sa kanya. Panig ka sa kanya. At si Peter, ina-expect natin. Ganun dapat. Kaya, magtataka tayo na ito ang sinabi ng Panginoon. The Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you. Gusto kang makuha ni Satanas. Pero, gusto kanya na parang tirisin. Ilagay sa sobrang higpit na pagsubok. Sifting. No? Yung, kumbaga, tatahipan ka, yung palay pag ginanon mo, tapos sinake mo, mga powder na lang ang matitira, at yung mga malalaking butil ay hihipan ng hangin. That's sifting. At ang matitira, yung wheat, yung flour na pwede nang igawaing tinapay. No? So, ganyan ang gustong gawin sa ni Satanas. At pinanalangin kita. So, ano nangyari? Sabi ni Peter, Panginoon, Master, hanggang kamatayan, sa'yo ako. Yun. So, kayabangan pa din, ano? Hanggang kamatayan. Ingat tayo sa mga ganyan. No? Magkakasama tayo dito sa church na to hanggang magkamatayan. Hindi masasabi yan. Because nasa laman tayo. No? We can only pray for God's grace na magkakasama tayo hanggang dumating ang Panginoon. Pero pag mamalaki mo na nakita ko ng kilos ng Panginoon eh. Wala tayong building noon. Noong 2010, nung inorganize tayo, wala tayong ganito. Pero ngayon, andito na tayo sa Imos. Mahigit 40 tayo ngayon. Praise God. Meron tayong video ministry online. Marami tayong mga prospect, marami tayong activities, magkakaroon tayo ng music, food, and sports fest. Marami tayong mga aral na. So, ano pa ba? Wala pa tayong sinabi. No, wala pa tayong sinabi. Pwede pa rin tayo mag-fail. Kailangan aware tayo dyan eh. Para we are up in our feet. No? Hindi tayo nagpapahinga. Pag nagpahinga ka, yari ka. Kakainin ka ng buhay ni Satanas. Yan ang nangyari kay Peter. Sabi niya, Panginoon, mamatay ako. Sasama tayo hanggang kamatayan. Talaga? Talaga ba? Hindi. Yun, tumilaok. Hindi titilaok ng 3 beses ang manok na hindi mo ako pinagkakanulo. No? See? So, yung mga manok dito sa paligid natin, biblical yan. Biblical yan. No? I-remind na si Pedro, i-remind na tayo niyan. At i-remind din tayo na mamayang lunch, may manok na naman tayong kakainin. So ito, ang kayabangan, at pinagmamalaki ni Peter, nakita niya ang ministry, successful, at siya ay handang mamatay. Pero hindi, ipagkakanulo mo ako. You will deny me. So Judas, bakit si Judas ay possessed? Pero si Peter ay hindi na possessed. Yun ang tanong siguro, no? Kasi si Judas, tingnan yan sa Luke 22:3. Luke 22:3. Ang sabi doon,
Then entered Satan into Judas, surnamed Iscariot, being of the number of the 12. Pumasok, nakapasok, na-possess. But si Peter, hindi na-possess, pero nag-deny. Si Judas, natuluyan. Ibig sabihin, si Judas was not in Christ. Judas was not prayed for. Importante yung you are in Christ and Christ is in you. Para mag-survive ka. But if you're not in Christ and Christ is not in you, pwede ka ma-possess kahit na part ka pa ng ministry. Hindi ka pwedeng magsabi na, alam ko lahat yan. The very thing that gives you something to be proud of is the downfall of your own ministry. Minsan, dyan tayo na lalanse ni Satanas. Pagka nagkaroon ka ng feeling of entitlement, no? Sabi si Nebuchadnezzar, nagkaroon ng feeling of entitlement. Binisita niya sa terrace. Look at all the kingdoms of this world that I have built. And in that very day, he became like an animal eating grass. So, pagka tayo ay napunta dyan sa ganyang klaseng mindset, you have arrived. Malaki ka na. Ang dami mo nang nagawa para sa Panginoon. Kakain ka ng damo sa susunod na segundo. Ibig sabihin, huwag ka magmamalaki, huwag tayo magmamalaki. No? Magpe-fail tayo. Pero, ito ang kagandahan. Si Peter, kahit na siya ay mayabang, at kahit alam ng Panginoon na siya ay magpe-fail, sabi niya, but I have prayed for thee, that thy faith fail not. Yun ang maganda. Na ang grace ng Panginoong Jesucristo is greater than the failure of Peter. And His grace, verily, is greater than any of us who fail. Kahit ilang beses pa tayo mag-fail, if you're saved, if you're one of God's elect, Christ is concerned. Christ cares for you. And eventually, you will be restored. Kaya hindi tayo dapat na depressed beyond measure. No? Na parang halimbawa, failure ako sa ministry. Pinagalitan ako ni pastor. Sabi, wala daw akong kwentang magturo. Wala naman akong ginaganon, ano? Pero, kahit umabot pa sa hindi maganda ang naging relationship natin, umasa tayo lagi, kung save ka, bibigyan ka lagi ng Panginoon ng pag-asa na this is just a passing thing. Yung isang verse na laging nangyayari, sinasabi lagi sa New Testament, and it came to pass. And it came to pass. Lagi nating isipin yan, dumarating tayo sa pagsubok, pero lilipas din yan. At pag lumipas na yan, restoration, masaya na tayo ulit sa Panginoon. Magkakasama na tayo ulit. Amen. Failure? Yes. Hindi masaya ang failure. Dapat malungkot tayo pag meron tayong failure. Hindi tayo dapat, wala, okay lang yan, tawanan mo yung problema. Diba? Hindi rin maganda yon sa ministry. Failure ka na nga, tatawa-tawa ka pa. Why laughing? Mali pa English no? Why are you laughing? Mali ka na nga, wala ka na nga assignment, tatawa-tawa ka pa. So, malulungkot tayo.
Pero hindi tayo pwedeng malungkot na sumobrang bagsak na parang wala na. Katapusan na to. Ito na ang katapusan ko sa church na to. At maybe sa ministry, maybe sa Panginoon. Wala na. Maghihintay na lang ako ng judgment seat of Christ. At tuhusgahan na ako ng Panginoon. Pero yung work ko dito sa lupa, kung anong pang pwede niyang gawin, hindi na ako pwedeng maging instrument. Kung ikaw ay anak ng Diyos, Christ intercedes for you as He interceded for Peter so that his faith will not fail. Yan ang minsan nasusugatan tayo, di ba? Meron tayong wounds. At yung wound na yan, minsan, pinapalaki natin. Tayo mismo ang may dahilan kung bakit lumalaki yung sugat. No? Imbis na paliitin natin, dahil meron tayong Panginoon na nagpapagaling ng sugat, pinapalaki natin, binoblow up natin. Kaya, nagkakaroon tayo ng disillusionment, disappointment, disagreement, everything this. Kasi, tendency natin na maging emotional eh. Emotional reaction instead of doctrinal reaction. Ano ang doktrina? His grace is greater than our failures. God is greater than all these things. Yun ang doctrine. Christ is praying for us. So in the end, mare-restore yung relationship and everything will be okay. Yun dapat ang nasa mind natin. So, passing lang to, kung ano man. Ang dumarating na pagsubok between us, church member and pastor, or between member and member, or between the church and the government, the church and other churches. Dumadaan lang yan. Lalagpas din yan. Kasi meron tayong Panginoon na nananalangin para sa atin. Nobody is invincible. Merong isang kanta eh. I am determined to be invincible till He has finished His, ano nga yan? His labor in me. Yan. So, tapos, parang ang sinasabi ng kanta, pwede tayong magpakatatag to the point na we are invincible. Walang makakatalo sa atin. Talagang pananampalataya natin, matibay. Magsasakripisyo ako. Ready ako mag-sacrifice. Kahit anong mangyari, I will serve the Lord. Well, that is a good determination. But, wag nating tatawaging invincible tayo. No one is indispensable in the work of God. Kaya mali yung yung kanta ng I'm invincible. Yun, si Lady Gaga. Mga ganyang kanta, delikado yan. Because we are vulnerable. We are just like Peter. Na kahit si Elijah nga, di ba? Elijah was a prophet of God, but he has the same passions as we are. Sipin mo, after namatay yung prophets of Baal, because he called fire from heaven and sinunod siya ng Panginoon, fire came down, and God proved to the whole nation of Israel that God, Jehovah, is the real God and not Baal. Pagkatapos noon, nung narinig niya, lagot ka, hinahunting ka ni Jezebel, takbo. Natakot siya, sabi niya, pareho lang, wala pala akong kwenta rin. Tumatakbo ako sa babae. Pagkatapos niya na-witness yung fire from heaven, takbo siya. So, hindi rin siya, anong kinaiba niya doon sa mga ibang kalalakihan? Buti pa, Panginoon, patay mo na lang ako. Now,
Elijah was not suicidal. Anong kaibahan ng sinabi ni Elijah na, Panginoon, mas mabuti pa, kunin mo na lang ako, kesa doon sa suicide? Minsan sinasabi, si Elijah nga suicidal eh. Hindi po. Ang suicidal, hindi ka na nagpe-pray, pinapatay mo na yung sarili mo. You take your own life. Delusional yun. Ang suicidal. Wala na, tapos na ang ministry ko, wala nang kwentang buhay ko, mabuti pa, wakasan ko na ang lahat ng ito. At yung pala, pagmulat mo, nandun ka na sa Jones Bridge. Dati doon ng talunan eh, no? Ang daing tumalon doon. Pero, hindi yon ang solusyon. Si Elijah, hindi. Sinabi niya, no? Na, Panginoon, mabuti pa kunin mo na ako. Sa sagot ng Panginoon, meron pang 7,000 na hindi nagbow kay Baal. I have 7,000 whose knees have not bowed to Baal. So, laging ang Panginoon, meron kang problema sa buhay, go to the Lord. Because He is the one praying for you. And I hope also that I am praying for you. I am praying now for Brother Boy, for Brother Jojo, and some other people who nagsasabi, Pastor, don't forget to pray for me. May mga ganon. No? So, I don't forget. And siyempre, maraming pangalan, di ba? Mahirap din na tandaan mo lahat yon. Pero yung specific, you ask for prayer. Diba? Minsan, Sister Lourdes, I pray for her, knowing her problem. No? So, tayo po ay, let's pray for one another. As even the Lord Jesus Christ prays for us. Ang misyon ni Satanas, sabi nito, Satan hath desired to have you. Sabi niya, sabi ng Panginoon, nireveal ng Panginoon, ang spiritual na hindi nakikita ng tao. Yung nangyayari sa spiritual realm na merong tinatarget si Satanas. Now, Satan does not target all of us. Masyado siyang mataas para lahat tayo. Hindi naman siya omnipotent, omniscient. Pagka tumarget siya, meron siya tinatarget na 1, 2, o sabihin na natin 10. Yung iba, mga minions na lang niya yun. Mga alipures ni Satanas. Pero, siyempre, since siya yung parang mastermind, nire-rebuke din natin si Satanas. No? At sinasabi natin, get thee behind me, Satan. Yan. So, Satan has a mission. In John 10:10, it says, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Yan ang mission ni Satan. Yan ang kanyang mission and vision. Kayo ba may mission and vision sa buhay? Sa organization nyo? Ang mission and vision ng organisasyon ni Satanas at siya mismo ay to steal, to kill, and to destroy. So, wag tayong bibigay doon sa mission and vision ng evil one. Wag tayong thief. Wag tayong, pag merong masaya, wag niyong nakawin yung saya niya. Di ba? Yan ang gusto ni Satanas eh. Pag masaya ka sa Panginoon, pag nagpupuri ka sa Panginoon, papatayin niya yung joy mo eh. Naalala ko doon sa kabilang church namin, ang saya-saya namin. No? Ang lakas ng mga boses namin. At yung iba ay mayayaman na nagpupuri sa Panginoon. Ba't ko sinabing mayayaman? Kasi doon sa amin, walang garahe. So, paparada ka doon sa Araneta, sa ambang
Hunters, no? Hunters Avenue. Yung Hunters Avenue, factory ng bata yon. Doon ginagawa yung mga bata. At doon naglalaro. Mga mayaman, mga naka-Honda CRV. So, amen! Yan. So, praise God! Beulah. Pag uwian, may guhit na yung mga CRV nila. Tanggal na yung side mirror. Bad trip. No? Wala nang joy. So the thief cometh not but to steal. Nakita nila yung mga side mirror nila, nandun na sa Banawe. So, malapit lang naman yung ROTC Hunters sa Banawe. Bebentahan ngayon sila ng kanilang side mirror na ninakaw kanina. Minsan, cellphone. Minsan, habang nagpe-pray, let's pray for the offering, meron palang isang alin na kukuha ng bag mo. Kaya nung nakita ni Pastor Abante yon, habang nagpe-pray, si Brother Ballesteros ay hindi magpe-pray. Siya yung titingin kung merong lumala-gala-gala na kumukuha ng bag. Yun. So, watcher siya. Because the thief will steal your joy. And sometimes, even dito masaya tayo, after the service, when you go home, nawawala yung joy mo kasi mag-uumpisa ng mag-away kung sino-sinong mag-aaway. Diba? At magkakaroon na ng sagutan, magkakaroon na ng iba-ibang attitude, malalabas na uli. So, wala na naman yung joy. And kill and destroy. So, ang sabi ni Paul sa Ephesians 4:27, neither give place to the devil. Yan. Wag nating papasukin sa buhay natin, sa pamilya natin, ang diablo, ang kademonyuhan, ang evil one, ang mga bagay na hindi sa Panginoon. Neither give place. Huwag mong bigyan ng lugar. Gawin mo yung slogan yan. Pagka kayo ay nagkakaroon ng altercation, no? Ng mag-asawa, or magtatay at nanay, or magkaibigan, or between pastor and member, between a ministry in charge and the one assigned, merong difference of opinion, difference of diskarte. So, merong conflict, merong friction. Pag may friction, Ephesians 4:27, neither give place to the devil. Brad, sis, sweetheart, neither give place to the devil. Huwag nating pabayaan na magkaroon ng, pagbigyan natin, na magkaroon tayo ng puwang. Na yung puwang na yon, papasok yung demonyo dyan. Maganda pong slogan yan. Para hindi lagi kayong nag-aaway. Minsan kaming dalawa mag-asawa, hindi kami nagkakarinigan. Bigyan mo nga ako ng tubig. Ano? Ang susunod doon, kanina pa ako nagsasalita, bakit di mo ako naririnig? Pero pagka matured ka na, ang sasabihin mo, sweetheart, kailangan na natin ng hearing aid. Yun ang marirealize mo. Pag matured ka, pero pag hindi ka matured, tuloy-tuloy ang away nyo. So, yung mga may hinaantay nga dyan, huwag kayong magsigawan, bumili kayo hearing aid. Lalo na yung mga kami, 65 na. Sabi ko nga, yung apo ko nga may hearing aid na raw eh. So, hihiramin ko yon pagdating na, pag nagbakasyon siya ulit. The thief cometh not, neither give place to the devil. That's a warning, and that is also a good slogan.
Because, alam nyo, ang Panginoon, iniingatan niya yung kanyang mga hinirang eh. Isang proof. Ang bansang Israel, under judgment. Kaya sila ay 40 years, imbis na 40 days lang, nandun na sila sa promised land. Nung tiningnan ng 12 spies, yung promised land, pumasok sila sa Canaan land. Tiningnan nila. Ay 10, ay sabi, naku! Mahal kang Moises! Mga higanti, kaaway natin. Patay tayo, hindi natin kaya. Tayo pumasok. 10, sabi. No? Oo nga, maraming ang magagandang tanawin doon, malalaking building at mga prutas, pero ang lalaki ng kaaway natin, patay. Di natin kaya. Mga higanti sila. Okay. Yung dalawa lang, si Joshua at saka si Caleb, ang nagsabing, tara! Binigay sila ng Panginoon sa atin. Let's take the land. At dahil majority wins, naririnig ng Panginoon yung murmur, no? Kinondem sila ng Panginoon na you cannot enter hanggat yang lahat ng lumabas sa Egypt ay hindi namamatay, hindi kaya papasok, except 2. Joshua and Caleb. Isipin mo yun, no? Million. Your carcasses will fall in the wilderness until the time you cannot enter the promised land because you did not believe. You did not believe. So 40 years, they were under judgment. Sipin mo, ginawa ng Panginoon, ha? Kahit sila under judgment, kahit sila ay nasa maling-maling attitude, yung hari ay nag-hire ng si Balaam, isang propeta na hireling, ay binayaran para sumpain ang bansang Israel. Oh, Balaam, eto bayad. Sumpain mo yan para maubos na yan kasi natatakot kami sa mga tao na yan. Sumpain mo. Ano ang sinabi ni Balaam? Sige, di kontrata sila. Meron silang kontrata na susumpain. Okay. So, ito ang sinabi ni Balaam. Nung susumpain na niya, andun siya sa ibabaw ng bundok, andyan yung bansang Israel. Ha? Sabi niya, susumpain ko tong mga to. Ito yung assignment ko. Ito yung binayaran sa akin. Sabi niya, ito ang sumpa. How goodly are thy tents, O Jacob. Oh, how goodly! Hindi niya masumpa. Binabago ng Panginoon yung speech niya. Kasi, chosen people yon, iniingatan ng Panginoon yon. Hindi mo pwedeng masumpa ang iniingatan ng Panginoon. Sabi nung nag-hire sa kanya, pambihira ka naman, sabi ko, sumpain, binebless mo. Ba't mo binebless? No? Wala eh. Yun ang lumalabas sa bibig ko eh. Ano magagawa ko? Oh. So, even tayo, mga kapatid, apply natin sa sarili natin. Dahil tayo pinagpe-pray ng Panginoong Hesus, nandun siya sa langit. And He prayed for Peter. And He is now praying for all of us who are saved. Hindi tayo kayang gapiin ni Satanas. Hindi tayo kayang bigyan ng pagsubok ni Satanas na hindi natin kakayanin. Okay? Ano pa mang pagsubok yan? Makakaya natin yan by the strength of the Lord. His grace is greater than our failures. Kahit nag-fail ka pa,
Magfe-fail ka once, fail ka twice, but you will not fail forever because Christ will intervene in your life. Yun ang pag-asa natin. Yun ang nakikita natin sa Scripture. God's sovereignty over our lives. Kaya hindi tayo dapat na humahakbang doon sa sobrang depression, runaway depression, na parang wala na. Hindi mo na mapipigil ang kamalasan sa buhay mo. No? Hindi dapat ganun. Dapat tayo ay laging mayroong pag-asa na mababawi pa rin ang itong napasok natin na hindi maganda. Ano? Peter's denial was not a surprise to the Lord Jesus Christ. Bago niya sinabing, I have prayed for thee, alam na niya kung ano yung gagawin ni Peter sa darating na few hours after the arrest. No? Alam niya na i-deny siya ni Peter at si Peter ay malulungkot at si Satanas ay sasaya. Minsan masaya si Satanas sa buhay natin dahil meron tayong sana nagawa pero hindi natin ginawa. Meron sana tayong na itulong sa gawain pero hindi natin tinuloy. Meron sana tayong mabibigyan ng gospel pero hindi natin nag-share. Hindi tayo nag-share. No? So, failure. Every day. Meron tayong ganyan. Mamaya lang may magpe-fail eh. Kasi may mga uuwi. Tapos hindi na babalik. Diba? Sana yung mga member, yung mga bisita, naintindihan ko yan. No? Pero yung mga member, kayanin nyo naman. Kayanin nyo naman hanggang mamayang alas 3. No? Yung iba nga hanggang alas 2 ng umaga. Sipin nyo, nagkakasama sila. No? Sa akin, sa church, open ito, meron tayong service hanggang alas 3. So, konting tiis. Don't fail. And sabihin natin, sige, Lord, para sa iyo. Kaya nga, isipin nyo, ang ginagawa natin dito, ang normal na Baptist Church, alas 6 ulit nag-uumpisa. No? So, after 12 o'clock, after the preaching, uwian. Wala nang kain-kain. Kanya-kanya kayong pumunta sa kung saan nyo gusto. Uwian na. Tapos, alas 6, bumalik kayo. Tapos, yun ang evening service. Tapos, yung 6 hanggang 9. 6 to 9 yun. Yun yung kami Yun ang buhay namin. Alas 6, tutulog kami sa bahay. Tapos alas 6, umpisa uli. Nangangalahati yung mga member. Babalik, konti na lang. Ang tawag nila ng pastor doon sa umaga lang, Sunday morning Christian. Yung mga Sunday morning Christian. Yan. Kasi nangangalahati paghapon. Ngayon, yung iba, after 9 o'clock, uuwi na rin. May choir pa. Hanggang 11. Choir. Yung mga anak ko, baby pa yan, nagko-choir na yan. Hindi nagpapapigil sa amin na may baby. Na kailangan uwi na ako kasi may baby Choir director, uwi na ako. Sana naintindihan mo naman, si Utoy, papaduduin ko pa yan. Marami, ubus na yung diaper. Ang diaper pa ni Lawrence noon, ginagawa ko lang tela.
Wala pang ano noon. So, naiihian pa ako dito noon. Pero nagko-choir ako. Amoy ihi ng baby. Oh. So, tayo alas 3. Alas 3 pa lang, distress na yung iba. Gusto ng parang ano. So, sabi rito, God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Kaya kailangan matino ang isip natin. Hindi tayo pwedeng talunin ng evil one na ano tayo, na parang nagkakaroon tayo ng hindi magandang isip na hindi natin nakakayanan, di tayo nakakatulog, di tayo nakakain. Sabi nung hotdog, yan lang yung in love eh. Di na makatulog, di pa makakain. Tagawat sa ilong. So, yan ay mga, nung high school ako, ganyan. Hindi makatulog kasi may, may puppy love. No? Tinitingnan mo lang siya. Girlfriend mo siya sa isip mo, pero hindi niya alam. So, pero yung malaki ka na, may pamilya ka na, tapos di ka makatulog, di ka makakain, ba? Sabi ng Panginoon, ang binigay sa iyo ay spirit of power and of love and of a sound mind. Not spirit of fear. Not spirit of depression. Kaya, since pinagpe-pray tayo ng Panginoon, His grace is greater than our failure. Isa pa ang sabi ng Panginoon, Isaiah 41:10, Fear thou not, for I am with thee. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Bumagsak ka ba, anak? Tataas kita. Andito lang ako, nakaalalay sa'yo. Huwag kang mag-alala. No? I will uphold thee. Pagbagsak mo, andyan agad yung kamay ng Panginoon. So, hindi tayo pwedeng matalo ni Satanas kung talagang mananampalataya tayo, kung talagang saved na tayo. Paano babalik? So, syempre, kung hindi ka interesadong bumalik, alangan namang nakalugmok kang ganon. Tapos biglang, merong parang kamay na, delikado yon. That's spiritual. Bigla kang tumayo, no? Hindi ka nagbo-volunteer na tumayo, biglang may nagpatayo sa'yo. Multo yun. Hindi Panginoon yun. No? Merong exorcist, yung may evil spirit. No? So, how does the children of God go back to restoration so that after failure comes grace, restoration, and back to the ministry, back to serving the Lord? Ito sabi ni David sa Psalm 34:18, The Lord is nigh or near unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Paano tayo mabubuhayan ulit ng loob? Magkaroon ka ng broken heart. Malapit ang Panginoon sa mga broken-hearted. Hindi yung broken-hearted kasi busted. Kundi broken-hearted dahil nalugmok sa kasalanan. Broken-hearted dahil nag-fail. Broken-hearted dahil na-realize niya he is not doing enough for the kingdom of God. Pag na-realize mo yan, na naramdaman mo na I have not done my best for the Lord Jesus Christ. That's a good realization.
No? I have not done my best for the Lord Jesus Christ. Kaya pagka meron kang ganyang pakiramdam, magkaroon ka ng susunod dapat ay broken heart. At ano pa? Contrite spirit. Yung parang napipighati ka. Parang pinipiga yung puso mo. At sinasabi mo sa sarili mo, I failed God. I failed my Savior. Lord, restore me and the joy of my salvation. And mararamdaman mo, yung prayer ng Panginoon, tumatalab. That's the beginning eh. The beginning of going back to the Lord and being restored. The beginning of being a part again of God's service is when you feel that broken heart. Sabi ng Panginoon, sabi na ni David, hindi daw ito tatanggihan ng Panginoon. Siya daw ay lalapit, siya daw ay malapit. Psalm 147 verse 3, He healeth the broken in heart and binded up their wounds. Ang sarap po yan, yung makaramdam ka na, di ba, pagka ang doktor, ay yung doktor na mayroong compassion, pinapaliwanag anong nangyayari sa katawan mo, bakit na, ganyan ang nararamdaman mo, ito ang healing, ito, alalay talaga. Di ba, masarap yung pakiramdam. Hindi yung basta ginagamot ka lang, tapos wala siyang pakialam kung ano yung pakiramdam mo. Basta, sige, makinig ka lang. Gawa ka lang, higa ka, tayo. Hindi. Maganda yung mga doktor na mayroong compassion. Ang ating Panginoon, He is not only a healer, but He has compassion on the broken-hearted. He healed the broken heart and binded up their wounds. Nilalagyan niya ng benda yung mga masugatan. Nasugatan ka ba? Naramdaman mo ba na ikaw ay merong pagkukulang sa Panginoon? Wounded ka ba? He binded up your wounds. And when that happens, you should feel the love of Christ. You should feel that His grace is greater than your failure. Siya ay gracious pa rin. Kahit na itinatwa mo na siya. Sipin mo si Peter, ang tawag doon, denying sa Tagalog, tatwa. Ikinaila. No? Itinatwa, ikinaila, itinangge. Hindi ko kilala yan. Hindi ko yan, Tapos nagmura pa siya. Para patunayan na hindi siya Kristiyano. Hindi siya follower. Ang follower ng Panginoon, hindi nagmumura eh. Amen? Baka may nagmumura dito. Minsan, meron ako narinig eh. Member ng church, nagmumura. No? Nasyak ako eh. Ako minsan nakakamura na yung malapit ng mabangga. No? Pero hindi naman madalas. Alam nga namang malapit ka na mabangga, praise the Lord! Amen, hallelujah! Meron mga gano'n, yung mga Pentecostal, ganun daw eh. Pagka hallelujah, Jesus Christ! Amen! Mga Baptist, nagmumura yung mga Baptist pag malapit na. Ay, shit! Yan. Hoy, magbagong buhay na kayo mga Baptist. O pag nagugulat kayo, praise the Lord. Ha? So, ang ating Panginoon ay nagre-restore kahit na tayo ay napariwara. Kahit tayo ay nagtatwa.
Kahit tayo ay nag-deny sa Panginoon, which is a grave sin. No? There is restoration for us. Kaya sabi ng Panginoon, habilin ng Panginoon kay Peter, when thou art converted. Pag nakabawi ka na. So, ina-anticipate ng Panginoon, after you fail, susunod doon, makakabawi ka. Magkakaroon ka ng broken heart, contrite heart, and God will turn you around. And you will be converted from that situation. So, yan ang estado ng buhay natin. Yan ang cycle natin eh. Habang nandito tayo sa lupa eh. No? Never say, I quit. Never say, I give up. Ayoko na sa Baptist, balik na ako sa Catholic. Or ang Islam mas maganda. Or mabuti pa doon sa Pentecostal. Ang saya-saya nila tumatalon, may dance ministry. Or magsi-CCF na lang ako. Isa ako sa mga incognito. Biro mo, libo-libo kayo. Hindi ka na napapansin nun. You can do what you want. You can be what you want. Nobody will observe you. Diba? Dito, pagka may absent, nalalaman natin kasi hindi pinapublish ni Shine. Buti nga hindi ko pa nilalagay yung L eh. Nung kami ay monitor sa grade 4, merong L. Late. So wala. No? We're not really into putting people down. But we're just monitoring. Kasama yan sa oversight eh. Diba? So, hindi po yan para malaman kung sino hindi nagtatights, hindi na absent, hindi present, laging late or whatever. Kundi para malaman natin yung pagkukulang natin at malaman natin paano ba ang gagawin natin to encourage people. So this is part of our conversion from being forlorn, being not in the good situation sa Panginoon. Lahat po tayo dapat nagkakaroon ng ganyang experience. Kung ikaw ngayon ay nasa low part of your Christian life, when thou art converted, strengthen the brethren. Alam niyo po ba na nakakahamon yung galing sa mababang performance sa Panginoon at biglang nagiging very active and very alive, alert, awake, enthusiastic? Yes. No? Galing ka sa wala lang, attend, uwi. Ganong buhay mo. Tapos biglang naramdaman mo yung pagkilos ng Panginoon sa buhay mo and suddenly masyado kang gusto mong dadala kang bisita, meron kang mga kinakausap mo yung mga tao, nakangiti ka lagi. Di ba? Nakakahawa yan eh. So, yan ang gawin natin na manghawa tayo. When thou art converted, strengthen thy brethren. Kaya natin yan. Pwedeng mangyari yan sa lahat, sino man sa atin. At yan ang gusto ng Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon na mangyari kay Peter, at yan ang gustong mangyari sa atin, bawat isa. Tayo po'y tumayo.